Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong linggo na ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, yung The Resurrection Sunday. At ang buong samayan ay nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Marami ang hindi yata makakapunta ngayon sa mga iba't ibang lugar para ipagdaos yung sunrise service. Noong araw kasi ay naalala ko na kami ay napunta pa sa mga bukid, kung saang lugar, at doon namin isineselebrate ang sunrise service. Pero ngayon ay wala tayong magagawa, sa bahay na lamang tayo makikinig, manonood at ipagdiriwang ang ating sunrise service. Kaya hayaan natin na saan man tayo makinig, saan man tayo magawain, ang mahalaga ay nabuhay ang ating Panginoong Hesus. At ang buhay na Panginoong Hesus na ito ay nabubuhay sa ating mga puso. Naniniwala ako na hanggang ngayon ay siya'y nasa ating puso at hindi nawawala ang ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga na ito ay pinamagatan kong The Encounter with the Resurrected Christ. The Encounter with the Resurrected Jesus Christ. At tayo muna po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung samahan ng Banal Espiritu sa pag-aaral na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na mahayag sa bawat sa amin ng iyong kadakilaan at maging malinaw sa aming isipan ang mensahe ng iyong muling pagkabuhay at ang nilalayon mo, ninanais mo para sa bawat isa, sapagkat naniniwala po kami na sa aming pag-aalala ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay ay patuloy na nangibabaw sa amin ang pananampalataya na hindi ito mawawala kahit kailan. Ang pag-aalaala ng iyong muling pagkabuhay ay katagumpayan sa bawat mananampalataya. Salamat sa pagsama mo sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus po ang aming dalangin. Amen. Ang isang pagkakataon na hindi natin pwedeng palampasin sa ating buhay ay yung makatagpo natin ang Resurrected Christ. Yung ma-encounter natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay, ito ay kailangan na mangyari sa bawat isa sa atin sapagkat ito yung napakahalaga na maranasan natin sa buhay natin, na kapag hindi natin ito naranasan, tayo na yata ang pinaka-miserableng mabubuhay sa mundong ito kapag hindi natin natagpuan ang ating Panginoong Hesus. Wala pong kabuluhan ang ating pamumuhay sa mundong ito kung hindi natin natagpuan ang ating Panginoong Hesus. At kung ito man ang Panginoong Hesus ay matagpuan man natin sa ating mga buhay, ay wag nating hayaan na ito'y mawala pa sa ating buhay, sapagkat nakakalungkot naman na natagpuan na nga natin ang Panginoong Hesus tapos ay tatalikod pa tayo sa Kanya, aalis pa tayo sa Kanyang piling. So wag po nating hayaan na mangyari ito sa ating buhay. Kailangan na manatili siya sa ating puso mula ngayon at magpakailanman. Habang tayo ay nabubuhay, ay manatili ang banal na presensya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At wag nating hayaan na mawala ang ating Panginoon sa sandali na tayo ay sinusubok ng panahon, sa sandaling na tayo makakaranas sa mga problema sa ating buhay, sa sandali na hindi dumadating yung mga pagpapala at hindi tinutugon ang ating mga panalangin. Wag po nating hayaan na lumayo, tumalikod sa ating Panginoon, sapagkat kapag umalis tayo sa ating Panginoon, ay ito ang isang nakakalungkot na pangyayari sa ating buhay. Nawawala ang pagpapala at ang pagsama ng ating Panginoon sa atin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya patuloy lamang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Ipakita natin na tunay ang ating pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoon. Isang katotohanan na dapat nating malaman na buhay ang Panginoong Hesus, at sa pagitan ng Kanyang Espiritu ay kaya niyang gawin ang lahat ng nakabubuti o makabubuti sa Kanyang mga anak. Naniniwala po ba kayo doon? Basahin natin ang mga tagpo sa Biblia kung saan
Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa muli niyang pagkabuhay, ay pinuntahan niya ang mga mahalagang tao sa kanya. Noong siya ay muling nagbalik, pinuntahan niya yung mahalagang tao na gusto niya makatagpo, gusto niya makasama, gusto niya mapaalalahanan, ay sapagkat naniniwala siya na itong mga tao na kanyang muling babalikan ang siya magpapatuloy ng kanyang sinimulang misyon dito sa lupa. Sino-sino kaya itong mga tao na ito na kinausap, binalikan ng ating Panginoong Hesus? Okay, basahin po natin ang unang nakakita sa ating Panginoong Hesus. The encounter with Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay nakatagpo ang ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Nasabi dito sa John 20 verses 14 to 16, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Ang pagpapakita ng Panginoong Hesus kay Maria. Ang Panginoong Hesus ay nagpapakita sa mga nalulungkot. Okay, gayon din na sinabi dito sa John 20:17 to 18. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako makapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabi mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus. So isang malaking kagalakan kay Maria ang muling makita ang Panginoong Hesus. Ang gusto niya nga sana ay muli na magkasama sila sa mga misyon, dahil ang alam na ni Maria ay yun na nga yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus o yung tinatawag na second coming of Christ, na katulad ng binanggit ng ating Panginoong Hesus sa John 14 verse 3. Ang sabi rito, "At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon." Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, ako'y mauna doon at paghahanda ko kayo para sa muling pagbabalik ko kay aking isasama." So, parang nakita ni Maria na ganoon ang magiging sitwasyon nila sa muli nilang pagkikita ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi iyon talaga ang pakay ng ating Panginoong Hesus, kundi palakasin ang loob ng kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod, sapagkat nakikita niya na ang mga alagad niya, ang kanyang mga anak ay sobrang nababalisa sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Labis ang kanilang kalungkutan. So nalungkot sila dahil nasanay sila na laging kasama ang Panginoong Hesus, nakakasama sa misyon, nakakakita ng mga himala, nakakakita ng mga pagpapagaling, at ang alam nila ay talagang itatatag na ang kaharian ng Panginoong Hesus sa lupa at siya ang mangunguna. Ganoon ang inaasahan nila. Pero hindi iyon ang talagang layunin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Ang Panginoon ay hindi mananatili sa libingan sapagkat meron siyang panibagong misyon na dapat gampanan. Kung hindi siya babalik sa langit, ay hindi mararanasan ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga tagasunod, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang ipinangako niya na siyang makakasama niya sa pagpapatuloy
ng misyon na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Ang pakikipagtagpo niya kay Maria ay upang maibahagi niya naman ang isang mahalagang dapat din gawin ni Maria, na si Maria Magdalene ay meron ding katungkulang iaatang sa kanya, at ito yung itatagubili niya kay Maria na puntahan ang mga alagad at sabihing siya'y muling nabuhay. Ang isang dahilan kung bakit na-recognize ni Maria ang ating Panginoong Hesus ay nang tawagin ang kanyang pangalan. Ang tibok ng kanyang puso na nagsasabing, siya ang aking guro, ang aking Panginoon. Sapagkat nung marinig niya na tinawag ang kanyang pangalan, ay doon niya nakilala ang Panginoong Hesus. Kaya nasabi niya, Rabboni, Guro. Alam natin na ang pagkatawag o pag tayo'y tinawag ng Panginoon sa ating mga pangalan, nangangahulugan lamang na tayo ay kilala ng ating Panginoong Hesus o tinatawag tayo sa ating mga pangalan sapagkat mayroon siyang nais na ipagawa sa bawat isa sa atin. Isang ministeryo na ipagkakatiwala sa atin na tanging tayo lamang makakagawa, kaya tayo tinatawag ng ating Panginoon. At sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, doon natin matatawag siya na Master, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, sapagkat nakikilala natin ang Panginoon sa magitan ng kanyang pagpapakilala sa atin. Kaya ang katiyakan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nang makita ni Maria na wala ng laman ang libingan. Kaya talagang tiyak na tiyak siya na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. At ito'y dapat na malaman ng lahat ng tao. At siya ang nagsabi sa mga tao na siya ay muling nabuhay. Bagamat yung iba hindi naniniwala, pero marami ang naniwala sa kanya sapagkat ito'y napatotohanan ng kanyang mga narinig at nakita sa Panginoong Hesus. Siya ang nagdala ng mabuting balita sa mga alagad, sa mga tagasunod at sa maraming tao. Kaya naging isang pangunahing tagasunod, follower ng ating Panginoong Hesus si Mary Magdalene. So napakalaki na kanyang ginampanan tungkulin noong iniwanan sa kanila ang gawain ito. Ang Panginoong Hesus, siya ay nagpapakita sa mga taong nalulungkot upang pagkalooban niya ng kagalakan. Ito ang dahilan, isang dahilan kung bakit muling nagbalik ang Panginoong Hesus. Pangalawa, the encounter with the disciples. Siya ay nagpakita sa mga natatakot dahil ang mga disipulo ay noong nalaman nila na patay na ang Panginoong Hesus, grabe ang kanilang pagkatakot. Grabe ang kanilang pagkabalisa. Sapagkat naniniwala sila na sila ang susunod na uusigin, papatayin, huhulihin. Kaya sila ay natatakot. Nandoon lang sila sa loob ng isang kwarto. At habang pinag-uusapan nila ito, ang mga bagay na ito, ay biglang dumating ang Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa Lucas 24:36-39. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at magmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Ang Panginoon ay muling nabuhay at siya ay nasa resurrected body. Na ng panahong iyon, ang katawan niya ay naging immortal or naging heavenly body. Kaya ito ay nakakapasok at nakakalabas nang hindi nakakadaan sa pintuan sapagkat iba na ang kanyang katawan. Ang mga alagad ay nasa kalagitnaan ng kanilang pag-aalala at pagkatakot na baka sila ang susunod na patayin.
Kaya grabe ang kanilang pagkukulong, no, sa kwarto upang pag-usapan ang susunod na gagawin. At maaring walang malinaw na hakbang na dapat silang gawin, kaya wala silang kapayapaan. Alam ng Panginoon ang kanilang kalagayan noong oras na iyon, kaya ninais ng Diyos na puntahan itong mga alagad nito at paalalahanan sila sa kanilang kalagayan. At sa kanyang pagdating, ang Panginoong Hesus biglang sumulpot, biglang dumating, natatakot na nga yung mga alagad, kaya siguro naghihiyawan sila. Hinako po, multo, dahil biglang pumasok ang ating Panginoong Hesus. Kaya mas gumarami pa yata ang takot nila nang biglang sumulpot ang ating Panginoong Hesus. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, sumainyo ang kapayapaan. Ayan. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos ng kapayapaan. Siya nga yung tinatawag na the Prince of Peace. Nawala ang takot at pag-aalala ng mga alagad noong sinabi niya na ang kapayapaan ay sumainyo, at nagpakilala siya na siya ay muling nabuhay, at sinabi niya ang kanyang mga dakilang plano dito sa mga alagad dito. Kaya ang mga alagad ay labis ang kanilang kagalakan nung malaman nila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Nawala ang kanilang takot sa kanilang puso, ang nabuhay sa kanila ay ang bagong pag-asa at kalakasan, sapagkat nakita nila ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Katulad ng mga alagad nito, ay tayo, nananatili din tayo sa bahay. Andito tayo sa loob lamang ng tahanan. Bakit ba tayo hindi masyado makalabas? Bakit hindi tayo makagala? Bakit hindi tayo makapunta sa iba't ibang lugar? Meron ba ring takot na nangyayari sa atin? Hindi naman, kundi talagang iniutos lamang na tayo ay huwag lumabas ng tahanan sapagkat delikado na tayo lumabas ng bahay. Kaya naman tayo ay nananatili dito. At maaaring tayo ay mahawahan ng sakit sapagkat ang kalaban natin ay hindi nakikita. Hindi natin alam na sa ating paglabas sa isang saglit lang ay nahawa na tayo ng hindi natin nalalaman. Kaya napakahirap na tayo ay makalabas kundi manatili sa loob ng bahay para matiyak natin ang ating kaligtasan. So, ibig sabihin, alam din ng Panginoon ang ating kalagayan ngayon. Alam din ng Panginoon kung paano tayo bibigyan ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan. Na laging pinapaalala sa atin, be still and know that I am God. Tayo ay manahimik. Tayo ay manatili sa presensya ng ating Panginoon habang tayo nasa loob ng ating tahanan. At naniniwala tayo, ang Panginoong Hesus ay bumibisita sa loob ng ating tahanan. At inaalam ang ating kalagayan at ipinagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, siya ay bumibisita doon sa mga taong laging ang dalangin na tayo ay samahan. Kaya naman laging nariyan ang pagsama ng Panginoon sa atin sapagkat siya ang Panginoong Hesus natin na nagpapakita sa mga taong natatakot dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pangatlo, the encounter with Thomas. Siya ay nagpapakita din sa mga nag-aalinlangan. Ayan. So sabi sa John 20:27-29, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mas lalong pinagpala ang mga hindi nakakakita sa akin, gayunman ay naniniwala. Yung may mga taong kahit sinasabi mo na ang katotohanan at ay ayaw pa rin maniwala hanggat hindi nila nakikita o napapagmasdan. Ika nga, to see is to believe.
Maaring naunawaan naman ng ating Panginoon ang kalagayan ni Tomas dahil hindi siya nakita noong una. At upang maalis sa isipan ni Tomas ang anumang mga pag-aalinlangan, ay siya ay nagpakita kay Tomas at sinabing, Tomas, pagmasdan mo ako. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking mga kamay, sa aking tagiliran, sa aking mga paa. Huwag ka nang mag-alinlangan. Kaya naman nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat naniniwala tayo na sa ating pag-encounter sa ating Panginoong Yesus, doon din tayo nakatawag ng Panginoon ko at Diyos ko at aking tagapagligtas. Doon tayo nanampalataya na bagamat hindi natin nakikita, tayo ay nanalig sa Panginoong Yesus. Dahil sinabi ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga hindi nakakakita sa akin, subalit nanampalataya. Kaya mas mapalad tayo kay Tomas, sapagkat tayong mga nanampalataya na hindi nakakakita, na hanggang ngayon ay sinasampalatayanan pa rin natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Marami sa mga Kristiyano na kapag dumarating ang panahon na parabang iniwanan na tayo ng Panginoon, o walang pagpapala na dumarating sa ating buhay, at parabang walang katiyakan ang pagtugon ng ating Panginoon sa ating mga pananalangin, hindi ang kanyang katawang tao ang darating sa buhay natin, kundi sa panahon na ito ang kanyang mga salita ang dumarating sa buhay natin. Kaya naman tayo ay nananalig sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, hindi man natin siya makita ng mukhaan, sapat na para sa atin na dumating sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sino ba yung salita na sinasabi sa banal na kasulatan? Sa John 1:1, nung unay, nung simulay naroon ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita na dumating sa atin ay Diyos, na kung saan ay nagpabago ng ating buhay, na kung saan nagbigay sa atin ng bagong pag-asa at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang salita na ito ang nagbigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang salita na ito ang nagturo sa atin kung paano tayo magmahal, kung paano tayo sumunod sa Panginoon, manampalataya at manalig sa Kanyang magagawa para sa atin. Alisin natin ang anumang mga pag-aalinlangan nang hindi lamang natin nakita ang mga pagpapala na ito, na hindi man lamang natin makita ang mga katugunan sa ating mga panalangin. Tayo mag-aalinlangan at lalayo sa Panginoon at sasabihin natin, hindi ako naniniwala sa Panginoon sapagkat hindi ko siya nararanasan, hindi niya tinutugon ang aking mga panalangin. Ang salita ay dumating sa ating buhay at ang salita na ito ang magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Dito tayo nakakilala sa Panginoon, dito tayo ginawang anak ng Diyos, dito tayo lumago, dito tayo ginamit, dito tayo naglingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos na inihatid sa atin ng ating Panginoon. At nung na-encounter natin ang Panginoon ng panahong tayo'y nag-aalinlangan sa Kanyang pagpapakita, tayo'y pinagkalooban niya ng katiyakan sa mga katotohanan ng Kanyang mga salita. Kaya tayo ay nananatili sa ating Panginoon dahil nawala na ang ating pag-aalinlangan. Salamat sa Kanyang muling pagkabuhay at sa Kanyang pagpapakilala sa atin, sa pagbisita sa atin, na kung saan inaalis ang ating mga kabalisahan at ang ating mga pag-aalinlangan. Pang-apat, the encounter with Peter. Siya ay nagpapakita o nagpakita sa mga taong nakakalimot. Ayan. Si Pedro, napakatagal na kasama ng ating Panginoong Yesus. Siya ang isa sa mga frontliner. Siya yung
alam ng Panginoong Hesus na gagamitin ng Panginoon na magpapatuloy sa misyong iiwanan niya, at ito'y pagkakatiwala niya kay Pedro. Subalit dumating ang panahon nung nawala na, iniwan na sila ng Panginoong Hesus. Saan natagpuan ng Panginoong Hesus si Pedro? Sa dagat, bumalik sa pangingisda. Wala namang mahuli. Inaakala ni na Pedro na wala ng Panginoong Hesus, wala na magpapakain sa atin, wala na magbibigay sa atin ng isda, wala na magsasabing ihulog mo ang lambat. Pero sa isang iglap, mayroong tumawag sa kanila. At tinanong, kayo ba'y may huli na? Wala pa po. Ihulog nyo muli ang inyong lambat at kayo makakahuli. Hinulog nga nila ang kanilang lambat at sila ay nakahuli ng maraming isda. At nang lumingon si Pedro, sabi niya, ang Panginoon yon. At siya'y dali-daling lumundag sa bangka papunta sa Panginoon. At sinabi ng Panginoong Hesus, kung meron kayong mga huli yan, dalhin nyo rito. Pagdating nila doon sa baybaying dagat, naroon ang Panginoong Hesus nakaihaw na ang isda. Kakain na lamang. Ibig sabihin, kayang i-provide ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Mukha yatang nakalimot itong si Pedro, sapagkat siya ay tinawag ng Panginoong Hesus na inalis siya sa pangisda at siya ay ginawang mamalakayan ng tao. Ang sabi niya, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na ang iyong huhulihin. Subalit, sa panahon na parabang iniwan na sila, ay muling bumalik sa kanyang dating gawain. Kaya naman ang katanungan ng Panginoong Hesus kay Pedro, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayo'y pakainin mo ang aking mga batang tupa. Tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, alam niyo namang mahal na mahal ko kayo eh. Kung mahal mo ako, bakit kailangan mo bumalik sa pangisda? Yun ang tanong ng Panginoong Hesus, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ito, itong ginagawa mo. Mahal ko po kayo, Panginoon. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga batang tupa, pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo sila. Nakalimot sa tungkuling dapat gampanan. Kaya nagbalik sa pangisda. Nagsama pa ng ibang alagad. Nagbalik sila sa pangisda. Na hindi nila alam na kayang ipagkaloob ito ng Panginoon sa kanila. Nagpakita ang Panginoong Hesus kay Pedro upang paalalahanan ito ng pagkatawag sa kanya. Ipinaalala muli ng Panginoong Hesus ang gawain na dapat niyang gampanan. Gayon din ba ang isinasagot natin sa ating Panginoong Hesus kung tayo man ang tanungin? Kung minamahal, iniibig natin siya ng higit sa mga ito? Higit ba ang pagmamahal natin sa Panginoong Hesus? Higit ba sa mga trabaho na ito? Higit ba sa mga pamilya na ito? Higit ba sa mga business na ito? Sa mga negosyo na ito? Higit ba sa mga pinakakaabalahan natin sa buhay? Mas mahal ba talaga natin ang Panginoong Hesus ng higit sa lahat ng mga ito? Baka naman kaya niloob ng Panginoon na mangyari ang mga bagay nito sapagkat nakikita niya na hindi na ganoon kalaki ang ating pagmamahal sa Diyos. Baka niloob ng Diyos kaya na mawala ang lahat ng ito, ang mga trabaho natin, pag-aaral natin, pagtuturo natin, mga business natin, kaya inalis ng Panginoon ay dahil nakikita niya na ang kanyang mga anak, ang mga tao, ay masyado nang naaliw sa mundong ito at nawawala na ang pagmamahal sa akin, ang paglilingkod sa akin. Kaya naman tayo ay narito dahil
Ngayon, wala na tayong maidadahilan na tayo ay busy. Ha? Wala na tayong maidadahilan na tayo ay maraming ginagawa, na marami tayong dapat tapusing trabaho. Ngayon ay marami na tayong panahon para sa ating Panginoon. Huwag nating sabihin na wala pa rin tayong panahon. Kapatid, ang Panginoon ay dumating sa ating buhay upang tayo'y paalalahanan at baka tayo'y nakakalimot na lahat. Siguro naman ay alam natin ang dahilan kung bakit tayo kinakausap ngayon ng Panginoon sa panahon ng krisis na ito. Dahil marami ng tao talaga ang nakalimot sa gawain ng Panginoon. Simula ng tawagin ng Panginoon. Kaya tandaan natin, siya ay nagpapakita sa mga taong nakakalimot upang pagkalooban niya ng direksyon ang kanyang buhay sa tamang paglilingkod. Amen po ba? Magkakaroon na ba tayo ng tamang direksyon sa paglilingkod natin? Tayo mga pinapaalalahanan ng Diyos. Naniniwala ko ang pagbisita ng ating Panginoon sa buhay natin ay muling ibalik tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Sumunod, encounter to all followers of Christ. So, hindi lamang sa mga alagad, kundi sa mga lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Alam naman natin, noong panahon ng ating Panginoong Hesus, napakarami niyang tagasunod. Bukod sa 12, meron pang 72 at meron pang mga 5,000 pinakain. Siya ay nagpakita sa mga hindi alam ang dapat gawin. Ayan. Kaya pala siya nagpakita. Muling nabuhay, nagpakita sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, sapagkat bibigyan sila ng tamang direksyon o tamang sistema kung ano ang mga dapat gawin sa misyon na ito. Okay, alam natin ang verse na ito. Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Nagpakita ang Panginoon sa mga tagasunod niya upang magbigay ng instruction kung paano mga dapat gawin. Dahil hindi nila alam kung paano ito sisimulan at tatapusin, itong iniwan na misyon na ito ng Panginoong Hesus dito sa mga tagasunod na ito, na pangungunahan ng mga alagad. Kaya sabi ng Panginoon, ganito ang gawin nyo sa inyong paghayo. Gawin silang alagad. Huwag kayong mag-alala, sasamahan ko kayo. Yung instruction na yon ng Panginoon ang pangahawakan nila. Dahil sila ang magtuturo sa mga tao kung ano ang dapat gawin. Ang instruction o sistema sa paggawa sa ministry ang siya magiging gabay upang magkaroon ng kalakasan, ng kalooban na magawa o ma-accomplish ang mission na sinimula ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung di alam ang mga dapat gawin, walang lakas ng loob yan. Kung ikaw ay hindi marunong magpatakbo ng isang sasakyan, hindi ka driver, hindi mo alam ang dapat gawin, talaga nakakatakot yan dahil mapapahamak ang buhay mo. Pero kung alam mo kung paano magpatakbo ng isang sasakyan at ikaw ay isang magaling na driver, madadala mo to saan mo man naisin. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay alam niya ang mga dapat niyang gawin o dapat ipagawa sa mga tao. Hindi siya nagsusugo na ang kanyang sinusugo ay hindi alam ang dapat gawin. Siya ay nagsanay muna ng mga tao bago niya ipagawa ang isang bagay, ang isang pagbimisyon, sapagkat hindi biro ang pagbimisyon na ito. Ito isang napakalaking gawain, kaya hindi pwede na
magsugo ka ng mga tao na walang kaalam-alam dahil mapapahiya ang pangalan ng ating Panginoon diyan. Kaya tiniyak niya na ang kanyang mga alagad ay alam ang instruction at alam niya kung paano ito may mapagkakalooban ng kanilang magagamit sa paghayo na ito. Mga kapatid, kaya natin nakatagpo ang ating Panginoon at bakit ninanais niya na katagpuin ang bawat isa sa atin ay sa kadahilanang kailangan mangyari sa bawat isa na magamit ng Panginoon upang maihatid ang mabuting balita sa lahat ng tao upang sila man ay makaranas ng kaligtasan at maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. O, yun ang malinaw na instruction. Marinig ang mabuting balita ng kaligtasan at maging alagad ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagpapakita sa mga taong nais niyang pagtiwalaan. Katulad ng kanyang mga alagad tagasunod, pinagkatiwalaan niya ang mga tao na ito. Naniniwala po ba tayo na tayo'y pinagkatiwalaan din ng Diyos? Amen. Na tayo ay mayroong malaking magagawa dito sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nais ng Diyos na tayo'y pagtiwalaan upang maipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Hindi ito masayang, hindi ito matapos, kundi ito'y magpatuloy at magpapatuloy ito kung tayo na kanyang binisita, na tayo na kanyang kinatagpo, na tayo na kanyang tinawag, ay ipagpapatuloy ang gawain nito. Huwag nating hayaan na matigil sa buhay natin ang layunin ng Panginoon na may pagpatuloy ito. Huwag po. Kapag tumigil ito sa atin, yung mga susunod sa ating henerasyon, yung mga dapat na makakakilala, ay hindi na po makakakilala sa Panginoon. Sumunod, pang-anim, the encounter with the apostles to empower them. Binisita, muling nabuhay ang Panginoong Hesus at binisita itong mga apostol na ito, itong mga tagapanguna na ito, okay, sapagkat nais niya na itong mga nangihina ang kalooban ay bigyan niya ng kapangyarihan. Ang sabi sa mga Gawa 1:7-8, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang pagbisita ng ating Panginoong Hesus dito sa mga apostol na ito ay yung panahon na sila ay nangihina sapagkat sila ay naghihintay ng panibagong instruction o kung saan ay mayroong signal na sila ay lalabas na at gagawin na yung ipinapagawa sa kanila. Dahil ang pangako ng Panginoon ay wag muna kayong lalabas. Hintayin nyo ang pagbaba ng banal na Espiritu upang bigyan kayo ng kapangyarihan. Na sa gayon, magkaroon kayo ng katapangan, magkaroon kayo ng kalakasan. Hindi kayo maduwag, hindi kayo manghina, hindi kayo mag-alinlangan. Sapagkat kailangan nyo ang isang kapangyarihan para maging matagumpay sa labanan. Sa panahon na ang mga apostol ay nangihina dahil hindi pa dumadating ang pangako ng ating Panginoon na Banal Espiritu upang may pagpatuloy ang kanilang gawain, ay hindi pa rin sila tumitigil o hindi pa rin sila basta nananatili silang naghihintay sapagkat iyon ang pangako ng ating Panginoon. Kaya, nung dumating ang Banal na Espiritu, yung kanilang kapangyarihan ito, ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila, doon nagsimula na sila'y nangaral sa panguna ni Pedro. Ayan.
Naniniwala tayo ay binigyan din ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? O baka naman sa panahon na ito ay nangihina na ang ating kalooban? Kahihintay sa loob ng bahay. Baka naman wala na tayong inaasahan. Baka naman hindi na matatapos itong problema na ito. Kapatid, nangihina na ba ang iyong kalooban? Naiinip ka na ba? Kapatid, huwag kang mainip. Dahil sa ating paghihintay, doon tayo binibigyan ng panibagong sigla at lakas ng ating Panginoon. Naniniwala tayo ba ipinangako ang ating Panginoon sa atin ngayon? Ano ba ito yung pinangako sa atin ng ating Panginoon sa ating paghihintay na ito? Kung nakakaranas tayo ng kahinaan, ay meron tayong mga pagkakataon na patuloy na magamit ang pinagkaloob sa ating kapangyarihan ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng gadget na ito, ng Facebook na ito, maging sa Messenger, or kahit saang application pwede natin magamit na tayo makapagbahagi ng mabuting balita sa bawat isa. Ito yung pinakamabilis na paraan para maihatid sa bawat isa ang salita ng Diyos. Dahil hindi po natin hahayaan na ang kapangyarihan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus ay mabaliwala or hindi magamit, dahil alam natin na ang kapangyarihan na ito ay para madala ang mga tao sa ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay huwag nating sayangin o baliwalain nang dahil lamang sa maraming kaabalahan natin sa ating buhay. Sa totoo lang, kahit nasa loob ng bahay, yung iba mayroong mga pinagkakaabalahan. Ano po? Busy sa mga games, busy sa mga kung ano-ano, paggagawa ng TikTok, busy sa mga ano pa, ang daming pinagkakaabalan sa loob, yung para sa Panginoon, hindi ba pwedeng maging abala din tayo sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin? Naniniwala ako na tayong mga tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, tayong kinasihan ng Banal na Espiritu, pinagkalooban ng kapangyarihan, ng bautismohan tayo ng Banal na Espiritu, nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus at tayo ay ang Panginoong Hesus ay pumasok sa ating puso. Naniniwala ako na ito'y sapat na para ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon ay ating maranasan. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na dumating sa puso natin nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Sapagkat napaka makapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos nito na nasa ating puso ay sapat na upang magawa natin ang lahat ng ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y pinakikilos ng pag-ibig na ito, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kapag ito ang naghahari sa atin, hindi maaring hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Totoo po yun. Naniniwala ako makapangyarihan ng pag-ibig sapagkat sinasabi sa Bible, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Ibig sabihin, kung nasa atin ang pag-ibig, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay nasa atin. Kung maghahari sa atin ang pag-ibig, wala na po tayong anumang idadahilan. Wala nang pagrereklamong maririnig. Wala nang mga pag-ayaw. Wala nang mga paglayo sa Diyos.
kung totoong tayo'y pinag-aharian ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay dapat maging makabuluhan sa atin. Nabuhay siya para sa atin. Nabuhay siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Nabubuhay siya sa atin ngayon dahil nais niyang tayong samahan upang maipadama ang pag-ibig sa bawat isa. Mga kapatid, dalawang bagay ng pagpapakita na buhay sa puso natin ang ating Panginoon. Una, kung ibinabahagi natin ang mabuting balita ay ipinapakita natin na buhay ang Espiritu sa bawat isa sa atin. Hindi tayo papayag na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay hindi makadama ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, tulungan ang mga nangangailangan at ipanalangin ang mga may karamdaman. Kung buhay sa puso natin, nabubuhay ang Panginoong Hesus sa puso natin, sa kanyang muling pagkabuhay, ay hindi po tayo makakatulog o hindi tayo papayag na hindi makatulong sa ating kapwa. O hindi may panalangin ang mga taong nangangailangan ng kagalingan at kalakasan. Sa ganitong kaparaanan, malaman ng bawat isa na buhay ang Panginoong Hesus sa ating mga puso. Amen po ba? Mga kapatid, sa araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ay damhin natin ang mga mensahe na ito sa ating buhay. Napakahalaga na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay nararamdaman natin sa ating mga puso ngayon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, tayo ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kami po yung dinalaw, binisita, tinawag sa aming mga pangalan, sapagkat naniniwala ka na marami o mayroon kaming magagawa para sa iyo upang may pagpatuloy ang misyong ipinakatiwala mo sa amin. Dalangin po namin na ang kapangyarihan mo'y patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin upang magampanan namin ang tungkulin na ito na may pagmamahal at pagsunod sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mawala ang presensya mo sa buhay namin. Mawala ang pag-ibig mo sa puso namin. Huwag mong hayaang mawala ang alaala na ito ng iyong muling pagkabuhay upang kami ay iligtas, upang kami tubusin sa aming mga kasalanan, upang sa aming pananampalataya sa iyong muling pagkabuhay ay maranasan namin ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat meron kaming Panginoong Hesus na nabubuhay para sa amin at handa kaming tulungan, handa kaming samahan sa lahat ng uri ng labanan sa aming buhay. Dalangin po namin ng lahat na nakarinig ng mensahe nito, ay hipuin mo ang kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa sa amin. Huwag mong hayaang masayang ang mensahe ng muling pagkabuhay sa bawat isa sa amin, sapagkat alam namin na patuloy na dadaloy sa dugo ng bawat isa, ang dugong tumigis sa iyong mga katawan, at ito'y mabuhos sa amin, at ang dugo na ito ng Panginoong Jesucristo ang magiging proteksyon namin, ang magiging kapangyarihan namin, ang magiging kalakasan namin, ang magiging sandata namin upang patuloy kaming magtagumpay sa gawa ng kaaway, upang patuloy kaming gumaling sa aming mga karamdaman at pagkalooban ng iyong kalakasan. Dalangin po namin na ang mga nangyayari sa aming bansa
ay patuloy mong kontrolin, sapagkat kung hawak mo ang aming bansa, hawak mo ang mga frontliners namin, hawak mo ang mga may karamdaman, hawak mo ang government officials namin, hawak mo ang bawat pamilya, hawak mo ang aming bayan, naniniwala po kami, mapapanatag ang aming kalooban, mabibigyan mo kami ng kapayapaan, bibigyan mo kami ng kagalakan. Hindi namin malilimutan ang lahat ng ginawa mo sa amin. Aalalahanin namin na mayroon kami isang Diyos na buhay na sumasaama sa amin. Kaya walang takot, walang pangamba, walang pagkabalisa, walang pag-aalinlangan, walang kalungkutan, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na sumasa amin sa aming bansa, sa aming mundong ginagalawan, sa aming iglesia, sa aming bayan at sa aming pamilya. Maghari ka nawa sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Amen, Amen, at Amen. Purihin ng Panginoon sa katatapos nating gawain. Naniniwala ko na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay hindi lamang natin ngayon aalalahanin, kundi sa bawat araw ay madama natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. To God be the glory.